Magandang araw po sa ating lahat. Good day in English, mayong adlaw in Bisaya, buenos dias in Zamboangueño. Narito po tayo ngayon sa aking pinakaunang video vlogging tungkol sa pag-organisa ng mga person with disability sa mga barangay sa aming lungsod ng Valencia, Negros Oriental. Makikita natin dito, empowering person with disabilities through organizing. Ako po ay isang presidente ng mga PWD sa isang munisipyo. For that, tungkulin ko po ang gumawa ng organisasyon ng mga PWD para po sa ikakaunlad ng ating komunidad. Makikita po natin dito sa Magna Carta para sa mga taong may kapansanan sa Republic Act number 7277, Chapter 7, Political and Civil Rights, Section 31, Right to Organize. So we have the right to organize. The state recognizes the rights of disabled person to form organization or associations that promote their welfare and advance or safeguard their interests. So, ang ating pag-organisa po ay bilang isang person with disability is nakasaad po sa Republic Act number 7277 na mayroon po tayong karapatan sa pag-organisa. Hindi po ito sabi-sabi lamang, but ito po ay isang batas para sa ating kapakanan, pag-unlad at magpatuloy. At ligtas ang ating interes o pinaprotektahan ang ating interes bilang isang person with disability. Tayo po ay may kaparehong karapatan tulad ng iba pong tao. So dahil po dito, ang pag-organisa po ay isang malaking tulong para sa atin bilang isang person with disability. Ito po ay tumutulong para ma-address po natin ang ating pangangailangan o mga problema, concern. Kasi po pag maisa po tayo, hindi po tayo madaling pakinggan ng marami o ng gobyerno. Pero pag isa po tayong active organization o isa tayong grupo na bumibilang ng maraming tao na sumisigaw ng ating karapatan, tayo po ay pakikinggan nila. So madali po tayong pakinggan ng gobyerno or ng isang grupo nga ito po yung ating mga hinaing para sa ikakaunlad natin bilang isang person with disability. So dito, makikita po natin sa isang slide ko ay may roon pong mission. So sa pag-organisa po ay kailangan po natin ng layunin, mission or vision. Kasi pag tayo po ay basta-basta lang mag-organisa pero walang mission or vision, tayo po ay mawawala. Ang grupo po ay mawawala. So, isa po itong grupo, samahan ng mga tao na nagkakaisa. Sa ating pagkakaisa, kailangan po natin ng mission o ating makikita in the near future. So, dito po ay nagtutulungan, nagko-collaborate para sa isang particular na layunin. Dito po sa inilagay ko ay mission. Ito po yung mission ng aking grupo or ng aking pangkat is disseminating information on disability prevention, raising awareness, organizing leadership, at marami pang iba. Actually, marami pa po itong pero ito lang po yung inilagay ko. So, layunin po ng aming pangkat o ng aking grupo ang magpunta sa iba't ibang barangay para isiwalat o ikalat ang impormasyon na natutunan namin bilang isang person with disability. Siyempre, may konti din kaming kaalaman at gusto din po namin na mga kapwa PWD namin ay malaman din po nila ang mga batas tungkol sa o mga pribilehiyo o karapatan bilang isang person with disability. So, nakita po natin dito, meron po akong vision. So, akin pong babasahin. So, vision that embraces diversity, equality, and respect for PWDs to be more inclusive and compassionate society. So, napakaganda pong pakinggan or basahin itong vision na to. So, dito, kailangan po natin i-aware ang mga tao about PWDs kasi di po natin makukuha yan kung hindi sila aware of our rights or of our existence. But based naman sa nakikita ko, narinig natin, hindi pa talaga
aware ang lahat about our existence, that we have also the rights to be equal or to be inclusive. So, kaya lalo natin hikayatin ang ating kapwa PWD nga maki-involve o makibahagi sa grupo ng mga PWD sa kanilang lugar or mag-organisa sila sa kanilang barangay or municipality. Ito yung mga barangays na pinuntahan ko. Actually, marami po akong mga pictures pero yan lang ang pinili ko para hindi magsiksikan. So, in our municipality, we have 24 barangays. At yung iba, pinuntahan na namin at yung iba, hindi pa namin pinuntahan kasi medyo malayo yun, nasa bundok na. So, ang mga pinuntahan namin ay yung Barangay Liptong, Barangay Bungbong, Barangay Bungaw, Kalayugan, Barangay Lunga, Mampas, North Poblacion, Balugo, Palimpinon at East Balabac, West Balabac, Balayag Manok, Apolong, and Hawa. So, 15 barangays pinuntahan na namin at yung mga hindi pa namin pinuntahan ay South Poblacion, Balili, Kaidjukan, Kambukat, Dobdob, Malabo, Malaunay, Puhagan, Sakbang, and Pulang Bato. So, pagkatapos, pag meron na po mga presidente sa every barangay, so, ito naman ulit, we will going to strengthen po natin yung mga PWD president in every barangays. Kasi kailangan may strength sila. Ang isang president or leader, kasi hindi po basta-basta ang pag-organisa. So, we cannot force people, all the PWD, to join the group. But then, you should know why you are there as a leader. So, you need to know that it is not yours, but it is them. It is about the whole community, giving them the knowledge na para sa kanila. Di natin maiwasan, may mga guardian din ang parang hindi masyado suportado ang kanilang PWD nga mag-attend ng meeting sa pag-organisa, hindi sila pumupunta sa meeting. Pero sige lang kasi ang layunin natin ay yung pag-disseminate ng mga kailangan i-disseminate, lalo na yung mga rights for person with disability. So, sooner or later, makikita din nila ang kahalaga ng organisasyon or association sa isang lugar o sa isang barangay. So, dahil maraming batas ang PWD pero hindi nagagamit kasi hindi pa tayo ganoon kalakas. So, we need more push po pa talaga. So, itong ginagawa ko po, ito na po yung umpisa namin dito sa aming lugar ng lungsod ng Valencia. So, hello po. Ako po si Christy S. Albiola at doon na po nagtatapos yung short video vlogging ko po for person with disability. So, in organizing. So, bukas, March 17, Sunday, 2024, bibisitahin po namin ang 4 na barangay dito po sa munisipyo ng Valencia. Kasama ko po doon sa pagbisita is yung PWD secretary po namin ng lungsod ng Valencia. So, dito na po nagtatapos at marami pa pong mga susunod na mga video vlogging ang isi-save ko at yung mga dapat natin matutunan for organizing. So, hindi po basta-basta pero patuloy po tayo. So, hanggang dito na lang po at maraming salamat and God bless.